artist sa Pinas man o dito sa Amerika. And I'm also a model, part-time model. And I work in television in the Philippines, as you can see, behind the camera and also in front of the camera. Was a freelance makeup artist for GMA7. I did kay Susan Tayo. Ayan, as you can see. And also, I had an acting workshop together with Yasmin Neri and the Viva Hot Babes and Jessie Mendiola. Now I'm with Sam Melby, as you can see, and also Derek Ramsey, my exes. Joke lang. Yan, I also did runway, and I was also being featured in a magazine. I used to go to Ilarde boxing for workout, and also I love to play golf. Me and hubby. And we play together. Pilipinas man o dito sa Amerika. Although, hindi naman ako magaling. I can hit the ball pero hindi ako magaling. And I also did aerial hoop with Crystal Bello and Lala Dinglasan. And I also did hoop. And yan nga, aerial. Ganyan ako kahilig workout. Yan, pole fitness, also known as pole dancing, together with Shara Soto and Johnny Villanueva. Yan, siya yung sumasali sa Talentadong Pinoy, and yan si Fajiva. And also, yan, mahilig din ako magsayaw, and I dance with my friends belly dancing. Yan, dito na yan sa Amerika nung makeup artist pa ako sa MAC Cosmetics. Yan, sali ko lang yan. I got the chance to see Hugh Jackman in person nung nasa New York ako. Yan, so up close and personal.
Kucing, kucing, kucing. Kucik, kucik, kucik. Aray ko. Nanonood ng TV. Kaylin. Kaylin. Kaylin ang baby. Oh, sige, ala. Ala. Oh, only ko toilet. Oh. Oh. Huh. Oh, you dance. Dance. Ding, ding, ding. Ala. Kaylin. Kaylin. Let's go outside. Let's jump and slide. Mommy come to read. Our playground is a forest each day, where we get to adventure and play. Bobby, Derry, Jack, and Chip. Let's play together now. 1, 2, 3, 4. Who will it be? What will we see? Mommy come to read. Let's fly in the sky. Let's jump real high. Mommy come to read. It would be a one we see. Mommy come to read. Let's fly in the sky. Let's run and jump high with our mommy come to read. Oh, tapos na daw. Meron pa yan kasunod. Gusto niya yan eh. Gabe. Oh, bakit ka umalis? Come on. Come on na. Zomas. Labasan na yung mukha niya. Rising. Oh, yes. Oh. Oh. Hi. I say hi. Hi! Hi. Hmm? Hi. Oop. Oh. I say hi! Oh, you like to grab my phone? Picture. Hi! Hi. Hi, Ate Kaylin. Yeah? Hey. Hi! Oop. Jesus Mariones. Oh yeah, help find his dog. Okay, Hup. Just so. Wow. Doggy, doggy, doggy. I miss you so. Nung pumunta po ako dito sa Amerika, that was 2013. So, just recently lang. 11 years pa lang po ako dito sa Amerika. Hindi po agad ako pumunta dito sa Amerika kasi gusto ko sa Pilipinas magsipagtapos ng pag-aaral ang mga anak ko. Which is nangyari naman. Yung bunso lang yung talagang dahil malaki yung gap ng pang-apat na anak ko and the bunso. So, yung bunso ko, 2013, that was, ayan, nag-aral siya sa Miriam College dyan sa tabi ng Ateneo. Ano lang siya, mag-grade 6 yata siya, no? Yeah, mag-grade 6 pa lang siya nung pumunta kami dito sa Amerika. So, ayun, so
So, dumating kami dito April of 2013. Ayan. Sa San Francisco. Doon kami unang tumira. Si Habi matagal na dito sa Amerika. Pabalik-balik lang siya dun sa Pilipinas dati. Dahil nga dyan kami nakatira ng mga anak ko. So, siya yung dumadalaw-dalaw dito, doon sa amin sa Pilipinas. And then, 2013 niya, finally na nagsilipat kami dito. Although, yung dalawang anak ko pa na sinundan nung bunso namin, hindi pa pumunta kasi nga, pag-graduate pa lang sila ng college noon. So, naiwan pa sila sa Pilipinas. So, ang nakasama pumunta rito is yung bunso ko and yung isang anak ko yung pangalawang anak ko na nurse. Kasi yung panganay ko, ayaw niya. Hanggang ngayon sa Pilipinas pa siya. Ayaw niya kasi nga may jowa, alam niyo naman. So, ayun. So, naiwan sa Pilipinas yung panganay ko noon and my only son, tsaka yung pang-apat na anak ko dahil nag-aaral pa sila ng college. Kaya nung graduate sila, graduate ng anong year? Basta 2017 sila. Hindi ko na matandaan. 2017 sila pumunta rito. Sinundo ko sila sa Pilipinas. Although, kahit na 2013 ako pumunta rito, every year umuwi ako sa Pilipinas. Dahil nga nandun yung mga anak ko. So, 2013, nandito ako. 2014, uwi akong Pilipinas. 2015, nasa Pilipinas. Nag-stop lang ako umuwi ng Pilipinas nung pandemic. Dahil nga, syempre, wala namang makakalabas ng bansa ng ano, di ba? Dahil nga mga quarantine na yan. Tsaka yung, anong tawag dun? Mga lockdown. Kaya hindi ako umuwi ng year 2000. Tsaka yung year 2000 na yun yung paglipat namin dito sa Florida. Yun yung COVID, di ba? Yung 2020. 2000 tuloy. Ayan, yun. So, nung 2013 na nandito ako, by July yata, ganyan. Dito kasi, sa Amerika, pag nag-apply ka ng trabaho, online. Hindi yung pupunta ka sa, bibigay mo resume mo. Hindi ganun. So, nag-search ako online, ganyan. Eh, syempre, wala naman ako masyadong alam dito sa Pilipinas. Sa Amerika. Ang unang in-applyan ko is a department store. O, di ba? Sales lady. Tawag doon is Macy's. Macy's. So, dahil nga, ang experience ko is makeup artist nga ako, ganyan. Kaya doon ako sa beauty section, sa cosmetics section. Ako nag-apply, syempre, ng which is, natanggap agad ako. Actually, magsasend ka ng application and then padadalhan ka ng questionnaire. Sasagutin mo yung questionnaire. Pag naipasa mo yung questionnaire, tatawagan ka for interview. Yun na yung magiging personal na Saka ka lang nakapagkandal. Personal yung interview, kailangan mong pumunta doon. Ganun. So, nung meron na akong final interview, sabi ko kay Habi, hatid niya ako kasi nga nagdra-drive na ako noon kasi si Habi noon, pagdating ko dito, mag-drive ka, gano'n. Yung kailangan, i-practice ko na mag-drive sa freeway. Kasi iba yung driving dito sa Amerika, iba yung driving sa Pilipinas. Although mas safe mag-drive dito kaysa sa Pilipinas. Pero inano niya ako na para magamay ko ng mag-drive. Nung una nga ayaw ko kasi syempre wala pa akong lisensya noon. Philippine license pa lang yung dala ko noon. So sabi niya, mag-drive ka sa ako naman talagang mahilig ako mag-drive. Kaya malakas ang logo. Pero that time, sinabi ko sa kanya, hatid mo ako. Kasi hindi ko alam kung saan yung Macy's. Hindi ko pa alam kung saan yung Macy's. Hindi ko alam paano pumunta doon. Sabi ko sa kanya, hatid mo ako, meron ako interview. Nagulat siya. Kasi hindi ko naman sinabi sa kanya na mag-apply ako trabaho eh. Tapos sabi niya, ha? Tapos yun nga, Macy's. Sabi niya, parang sales lady. Ang trabaho ng sales lady, nakatayo ka buong araw, di ba? So, sabi niya, sige, ganyan. Pero ang nasa isip daw niya, isang linggo lang, mag-quit ka na. Kasi baka hindi ko nga raw kayanin. Ako po, ako,
once na trabaho, kahit nahihirapan po ako, paninindigan ko, ayan. Importante po sa akin yung ganong klaseng responsibility. Kaya nga po, ano nun eh, alam niyo po bang nabubuli ako? Binubuli ako sa work dati, dito sa Amerika. Iba po ang buhay dito sa Amerika. Iba po yung mga tao dito. Sa totoo lang. So, ayun. Lagi kong pag-uwi ko, magsusumbong ako kay hubby, kung anong nangyari sa akin sa araw na yon, ganyan. Kasi nga, kung minsan dito, kahit kapwa mo Pilipino, ibubuli ka. So, kahit nga legal ka naman, kumbaga may papers ka naman. Wala. Tuwan-tuwa pa nga ako noon, ay, Pilipina. Wala. Parang, tingin sa'yo, ganun. Oh well. Doon ako, na-culture shock ako noon dito sa Amerika. Kaya noon, gusto ko bumalik ng Pilipinas. Hindi ko gusto yung buhay dito sa Amerika yon. Dahil nga, iba eh. Siyempre, di ba tayo dyan sa Pilipinas eh, kahit paano, gagalang ka, ganyan na, lalo na kung mayroon ka namang estado sa buhay ng konti. Eh dito wala silang pakialam sa'yo, kaya babae ka, kaya hindi ka nila re-respetuhin o gano'n. Yun nga, ibubuli ka nila. So, kailangan ng dito, ng pakapalan ng sikmura. Ayun. So, 2013, August, ayun, doon ako nag-start magtrabaho. And then, sabi ko, nakikita ko yung Mac. Dahil nga makeup artist ako din sa Pilipinas. So, sabi ko, iba yung, hindi pala doon sa department store yung Mac. Kumbaga, parang nag-release lang yung Mac Cosmetics sa Macy's noon. So, sabi ko, yung tao doon sa Mac na yon, hindi Macy's ang nag-hire ng tao. Yung Mac mismo. So, sabi ko, paano kaya, syempre, chika-chikahin mo, paano mag-apply dun sa Mac. Kasi dun ko gusto magtrabaho. Dahil nga makeup artist ako, gusto ko nagme-makeup. So, ayun, sinabihan ako, oh, yan. Nag-apply ako sa Mac. And luckily, natanggap agad ako. So, sabi nga ni hubby, mga unang apply ko pa lang, natatanggap na ako sa trabaho. Yan. So, natanggap ako sa Mac. Mas malaki ang kita sa Mac. Alam niyo po ba na ang unang-unang naging sahod ko noon dito sa Amerika is $8 per hour? And then, nung nalipat ako ng Mac, naging $16 per hour. O, di ba, doble? That was 2014. Yeah, 2014 yata. Yeah, kasi middle of 2013 na ako nagtrabaho sa Macy's eh. So, ayun. So, una, freelance ako sa Mac. Which is mas gusto ko. Kasi ako pipili kung anong oras ko gustong pumasok, kung saan ako branch papasok, ganyan. Tawag na to, flexible yung time. Pwede kong tanggihan yung trabaho, pwede kong tanggapin, ganyan. Alam niyo po ba na nagtrabaho ako ng straight 7 days a week, which is bawal. Kaya nga sinabihan ko ang tropang Lynn Farm na kailangan kahit isang araw lang magkaroon kayo ng day off. Hindi pa pwedeng walang magda-day off. ako nagsabi nun sa kanila. Kasi nga, ina-apply ko yung work ethics dito sa abroad, dyan sa ayokong abusuhin nila ang katawan nila sa pagtatrabaho dahil kailangan ng katawan natin ang kahit isang araw lang na pahinga. So, yun. Sinuggest ko sa tropa, mag-usap-usap kayo kung hindi pa pwedeng isang araw lahat kayo wala. Kawawang Lynn Farm. So, sabi ko, dahil 7 days a week naman ang isang linggo, so, kunwari, si Noriel, laging wala ng linggo, o kanya ang linggo. Hindi na siya pwede mag-day off sa ibang araw. Unless, emergency, syempre.
Kapag emergency, alam nga naman, pilitin mo pumasok. Siyempre, hindi. So, ayun, kay na real ang linggo, then sino ang sa Lunes, sino ang Martes, kanyan. Ngayon, dahil nga nagkakaroon na ng maraming pitasin, sinabi ko na naman sa kanya, kapag araw ng pitas, walang magdedeo. O, diba? Kasi nakikita namin, kawawa naman sila. Nagkukumahog sila kapag pitas day, lalo na kung kukunti sila. So sabi ko, kung pwede, pag pitas day, wala mo na magda-day off. And then, the following day, na walang pitas, o yun, sabay kayo mag-day off kung sino man. Kunwari, kung si Nariel, day off niya ng Sunday, wag mo na siya mag-day off ng Sunday. Ngayon, kung sino yung susunod na, kunwari si Makmak ang Monday, o pwede siyang sumabay kay Makmak na mag-day off. Ganon. Dahil wala namang pitas eh. Ang importante kasi yung pitas. Dahil nga, lalo na sa sitaw, yun nga, ewan ko ba, ngayon ko lang nga naintindihan na every 2 days pala, pipitasin kailangan pitasin ng sitaw. Kung hindi, tatanda, yung parang magiging, hindi na good, something like that. So, sinadjust ko sa kanila, para hindi sila mahirapan, kung pitas day, magtulungan muna sila. Walang magda-day off. And then the following day na walang pitas, ayun, doon sila mag-day off. Ayun. Para lang ginawa rin sa kanila. O, di ba? Tama po ba? Comment down below. Ayan. And then, yun nga, nagtrabaho ako ng 7 days a week. Dahil nga pinipili ko yung kasi kung sa isang store ka lang, kunwari sa isang lugar ka lang, makikita nila yung schedule mo na, kailangan mag-day off ka. Kung nasa iba't ibang lugar ako, kung minsan nandun ako sa San Francisco, kung minsan nasa Berkeley ako, ganyan kung saan, hindi nila natitrace kung ilang oras at ilang araw na akong nagtatrabaho. So, nangyari sa akin na nagtrabaho ako 7 days a week. And nagreklamo na nga yung anak ko, na sabi niya sa akin, yung bunso, "You're always working, mommy." Kasi nga, kung minsan may mga birthdays or kung okasyon, na hindi sila nakakapunta kasi wala ako. Dahil si Habi, sabi niya, pag hindi kasama si Mami, hindi sila pupunta. Ang gagalit yung anak ko sa akin. You're always working daw. Ganun po ako magtrabaho. Pag trabaho. Ayan. Tapos pagdating sa trabaho din, ayoko ng petiks-petiks. Mas gusto ko na busy ako. Dahil hindi niyo po ba alam, pag busy ka, hindi mo namamalayan yung oras. Ay, uwian na pala. Okay, sama yung tutunga-tunga kang ganyan. Tapos tingin ka ng tingin ng oras. O, di ba? Ayaw ko ng ganon. Gusto ko yung busy ako na, sige, kahit magpunas-punas ako kung ano man, busy lang, basta walang may magawa. Kaya nga, na-promote agad ako. Ayun, nakita ng boss ko, syempre, na masipag ako, o diba? Ayan, tapos, yun nga, nag-enjoy ako sa trabaho ko sa Mac. Kahit na pagod, ganyan. Syempre nga yun nga yung naging passion ko. Kahit pa nung nandun ako sa Pilipinas, yung pagme-makeup. Hindi nyo lang po nakikita na wala. Sa totoo lang, pinapahinga ko na po yung aking balat. Dahil nung nagtrabaho po ako, hindi pa pwedeng wala po akong makeup. Alam nyo po ba nung makeup artist ako sa Mac, hanggang eyelashes nakalagay. Araw-araw po ako naka-makeup noon. Full makeup talaga. Meron kang false eyelashes, yung kile mo on click, mga ganyan-ganyan. Ayun, nagsawa na po ako mag-makeup. Kaya kung minsan sinasabihin ako ng anak ko, "Ma, mag-makeup ka naman." Kasi kung minsan naglalakad kami sa mall dyan sa Pilipinas, tapos sasabihin sa akin ng isang babae, "Ma'am, kilayan po kita." Parang, ha? Gusto mo ako magkilay sa'yo? Pero ayun na nga, kasi sa mga, lalo na dyan sa Pilipinas, ang init-init. Parang feeling ko yung mamaagdas na yung kung naglagay ka ng makeup, parang feeling mo pagkano punas, syempre punas ka ng punas. Kung naglagay ka ng mascara, di itim-itim na, itim-itim na dito mo. So, ayun. So, nilulugar ko naman kung kailan ako magme-makeup, o diba? Alam po, taka lang na pala yung makeup ka pa, kaloka ka. Ganon, syempre, alam niyo po ba, mas maganda yung simple ka lang, and pagkatapos a-attend ka ng kunwari kasal, tapos mag-aayos ka, yung reaksyon ng tao, wow, ang ganda, o diba ganon, hindi yung ala lang, dahil nga araw-araw yung nakikita ng tsura mo, pagdating ng special occasion, ganon pa rin yung tsura mo.
O di wala lang, o di ba? Mas okay yung, wow, ang ganda niya, nagulat sila, di ba? Ayun, nga, joke lang. Pero, totoo naman. Iba pa rin yung bigla mong mapapawaw ang tao sa paligid mo dahil hindi sila sanay na nakikita kang nag-aayos. Ayan. Although, hindi ko naman sinasabi na pabayaan natin ang mga sarili natin, o di ba? Ayan. So, by that time, tuloy ko na, ang trabaho ko is, yun nga, nasa store ng MAC, ganyan, magme-makeup, magbebenta ka ng product ng MAC, syempre ng makeup, ganyan. Ide-demo mo yung product. Tapos kapag ka may mga events, ganyan. Kasi nga, kapag ilo-launch yung product sa MAC, may mga models, ayan. May make-upan namin yung mga models, mga ganon. Tapos yun nga, maraming magiging customer na gusto magpa-makeup. May make-upan namin sila kaya pagka nung sakit sa likod. Kasi non-stop yung uupo sa harap mo para make-upan mo sila. Ganon po yung naging trabaho ko dito. And then, yun nga, gusto akong i-promote yung regional boss namin, something like that. Yung bang sinasabi nung iba na mas matagal na sa akin, bakit ako, ganon. Samantalang sila, matagal sila doon, bakit ako ang lalagay sa pwesto na yon? Sila tamad eh. So, ayoko na mga ganong intriga. Ayoko nga na makasalabihang sip-sip ako or anything. Hindi naman kasi ako ganon eh. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko lang kapag trabaho, ganyan. Sige, ganyan siya. Mabilis akong kumilos. Hindi ako yung ganyan, lumaluhanay. Hindi po. Ako work. Siguro yun ang nakita sa akin ng mga naging boss ko. Kaya ako yung binibigyan ng yung break, kumbaga. Syempre pagka alam ko naman yung feeling na bakit siya. Although alam kong mas deserve ako dahil nga mas masipag ako. Pero yun nga, kino-consider ko rin yung pakiramdam ng iba. So, nag-quit ako na nag-work na lang ako sa bank. Nag-apply akong teller sa bank, which is tatanggap agad ako na kahit mas malitang sweldo kesa sa MAC nga. Imagine from $16, naging $13 yung sweldo ko sa bank bilang teller. Ayun, so trabaho ko bilang teller sa isang bangko dito, sa California. Ayan, saya ko din, ganyan na, nakikita rin ng kaya, tawag nun, nung magre-resign ako noon sa bank, sabi ng manager ko, hindi, wag kang mag-resign, mag-leave ka na lang muna. Tapos pagka saka ako bumalik kung kailan ko gusto. Ako naman, sabi ko nga kay Habi, ayaw ko ng ganon. Yung sumasweldo ka, kasi tuloy pa rin ang magiging sweldo ko eh. Dahil nga naka-leave ka lang, tuloy yung sweldo mo, pero alam mo na hindi ka na babalik. Dahil nga ayaw mo alam mo sa sarili mo na hindi ka na babalik. So, ang sabi ko sa boss ko, ayokong mabakante yung position ko, tapos sineseldohan ako ng company na alam ko sa sarili ko na hindi na ako babalik. Kailangan ibigay na nila sa iba yung position ko sa work. Para hindi bakante yung So, kung mapanlamang lang akong tao at makasarili, pwede kong tanggapin yung offer sa akin na wag kang mag-resign, pananatilihin naming open yung position mo, sweldo ka pa rin kahit hindi ka papasok. Kung ganun lang po sana ako kasakim na tao at ka mapanlamang, di sana po tinanggap ko yun, di ba? Pero ayoko ng ganung pakiramdam na yung nanloloko ka. Panloloko yun eh. Na sige, tanggapin mo na, tumatanggap ka ng pera. Tapos ikaw sitting pretty ka sa bahay mo na hindi ka naman nagtatrabaho, tapos yung sweldo ka. Tapos bakante yung kailangan nila ng tao, bakante yung lugar mo.
Tapos sumisweldo ka ng ano. Ayoko ng ganon. So sabi ko kay Habi, hindi. Sabihin ko sa ano, sa manager ko, no, I won't be coming back. Kasi pinag-usapan namin ni Habi yung ano eh. Kasi siya na rin ang nagsabi sa akin na mag-stop na ako mag-work. The reason kung bakit ayoko nang magtrabaho nun at pinahinto na rin ako ni Habi is health reason. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, iba po ang mga tao dito sa Amerika. Na bully po ako dito, which affects, ano ba yun, which affects my health. Nagkaroon pa ako ng depression. So, sabi ni Habi, kesa naman yung health mo na ang makompromise, kaya naman kitang buhayin, tumigil ka na magtrabaho. Just stay at home, maging homemaker, magluto, maggrocery, at kasuhin ko yung mga anak ko, ganyan. So, kasi noon, yung tatlong anak ko, hindi, wala pa yung dalawa noon. 2016 kasi ako huminto magtrabaho eh. So, 2017 dumating yung ano. Kaya no, tapos that year pa, lagi pang na-hospital pang father ko noon. Kaya uwi rin ako ng Pilipinas noon. Alam niyo ba dito sa Amerika, ang hirap kumuha ng leave. Pero kahit bago pa lang ako noon sa bangko, dahil nga kapag kaganyang family matters na emergency, hindi ka naman nila pipigilan, kumbaga So, ganon. Uwi ako ng Pilipinas. Siyempre, because of my father din na hospital. So, 2016, doon ako nag-stop magtrabaho. Kasi nga nagkaroon ako ng depression. Dahil nga, sari-sari na yung stress sa akin na binubuli ka ng, hindi naman katrabaho ko, mababait naman yung katrabaho ko sa bangko. Yung mga customer. Imagine, merong customer sa isang pupunta sa'yo, tapos yung account nila. Tapos tatanungin ka kung magkano pa ang pera nila doon sa account nila. Pag sinagot mong wala ka ng pera sa account nila, siya lang pang magagalit na parang, nasaan yung pera ko? Paano sabihin ko sa kanya, malay ko sa'yo. O diba? Parang, ako ba gumagastos sa pera mo? Tanungin mo ako kung nasaan ang pera mo. O diba parang ganun mga katimang mga tao dito. Sasabihan ka pa lang nasan daw pera niya. Mamalay ko ba? Ganon kay stress. Sigawan ka. Ganyan kung ano pinagsasabi sa'yo. Ay, Diyos ko. Hindi ko kinaya. Dahil hindi naman ako sanay na ginaganon ako ng mga tao. Lalo na nga dyan sa Pilipinas kahit pa paano nire-respeto ako ng mga tao. Ngayon lang hindi. Ngayon lang hindi na naman. Dahil lang sa clean farm. I don't care anymore. Pero kumbaga yun nga. Hindi niyo po ba alam na ang laki ng epekto ng pangbubuli sa isang tao. Ito po, seryoso na. Hindi niyo po ba alam na maraming kabataan at kahit sino na nabuli, tapos malalaman mo na lang nagpakamatay. Hindi ko po kayo tinatakot. Sinasabi ko lang po sa inyo yung totoo. Nagpakamatay dahil sa bullying. Sometimes, nagtataka tayo sa mga taong nagpapakamatay. Gaya nga, kunwari, yung mga sikat na tao, ganyan nga. Sample natin si, pangalan nito, yung komedyante na, Amerikano, yung gumanap na Mrs. Doubtfire, pangalan nun? Yung talagang komedyante siya. Imagine komedyante na tapos isang araw malalaman na lang natin sa news na nagpakamatay siya. Tapos magtataka ka, bakit siya nagpakamatay? Sikat na sikat siya. Ang yaman-yaman niya. So, hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin.
So, sa mga ginagawa nating pambubuli sa kapwa, para na rin tayo ang naging cause ng kamatayan nila. Madadala po ba ng konsensya nyo kung sakali pong mangyari yon sa mga taong binubuli ninyo or binubuli natin? Ano po kasi, ako meron akong laging stand sa sarili ko na kumbaga, do not do unto others what you do not want others do to unto you. Kumbaga, gusto mo rin bang nabubuli? Di syempre hindi, di ba? Kaya huwag kang magbuli kung ayaw mong bulihin ka rin ng iba. Kasi iba, mambubuli pag sinagot mo, sila pa yung feeling victim. So, walang mabuting idudulot yung pambubuli sa kahit na kanino. Wala akong pinatatamaan na kahit na sino, pero kumbaga ito in general, kahit kanino, kumbaga I'm just giving you advices po na this is the truth. Hindi ako nagpapaawar or anything. Ito po ang isa sa nangyayari sa buong mundo. Na dati kasi ang depression masyadong hindi pinag-uusapan. Marami kasing tao na ang tingin sa depression meron kang sira sa ulo, which is hindi naman totoo. Hindi porke may depression ka, sira ulo ka na. So kaya yung iba in denial pa sila na meron silang depression. Alam niyo ba na mas marami po ang namamatay sa depression kesa sa cancer o kung anumang sakit? Yung iba hindi nagsisik ng help sa doctor kasi nga in denial sila. Ayaw nilang tanggapin na meron silang depression. Ayan. Ang depression naman ma-avoid sana. Hindi matatanggal. Pero kumbaga, if you seek help agad sa mga doktor, mas malalesen yung pag-trigger ng cause ng depression. Pero kung ang isang tao may depression, tapos may mga tao pa na parang dinidikdik ang ulo, kumbaga yung utak ng isang taong may depression, we are killing them by doing that. Hindi naman kailangan na, may depression ako, huwag mo akong ibuli . Hindi mo na kasi kailangang malaman pa kung anong pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Para lang sabihin mo, hindi kayo ito ibubuli kasi may depression siya. Hindi po ganon. We should make it a practice na wag po tayong mantapak ng kapwa or yun nga, manglait, mangbuli ng kapwa. Kasi po, kanya-kanya po tayo ng problema. Kanya-kanya po tayo ng pinagdadaanan. Hindi po porke nakikita natin na masaya ang isang tao, masaya siya talaga. Alam niyo po ba na sometimes sa social media, kung ano po yung nakikita natin, hindi po yun ang totoo. Na, ang saya-saya nila, wala silang problema. Hindi po totoo yun. Lahat po tayo may problema. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Iba-iba nga lang siguro, pero kumbaga, wala pong perpektong tao. Kahit nga po yung mga mayayaman, super yaman, sila nga po kung minsan yung mas maraming problema. Yung mga talagang super millionaire dyan, billionaire, trillionaire, kung sino man Ang problema kasi sa ating mga tao talaga is parang hindi tayo makontento kung ano man ang Ako, kung minsan, naamin ko, hindi ako makontento kung ano man ang meron ako. Kung minsan, gano'n. Tapos bigla akong iisipin, nagtatalo ang isip ko, gusto ko na ito. Tapos sasabihin ko, hindi mo kailangan yan. Gano'n. So, it depends on kung paano na tayo mag-isip or how we mature. Kung paano natin patatakbuhin ng buhay natin. Kumbaga, buhay natin to, sariling buhay natin to. Kumbaga, ang buhay ko, buhay ng asawa ko, buhay ng anak ko, buhay ng anak ko.
we cannot dictate anyone kung paano natin patatakbuhin ang buhay natin. Ayun. Ay, sobrang seryoso na. Yeah, so, ayun. Yun ang naging cause. Makikita niyo naman siguro dun sa mga litrato na nag-play sa una na kung ano itsura ko mula nung bata ko hanggang sa wala na akong picture yata na nailagay ko yung yung itsura ko ngayon. Nakikita niyo naman na kung ano itsura ko ngayon. Tinawag na nga akong balyena. Okay. Alam niyo po, hindi po importante sa akin kasi looks doesn't matter. Parang lahat po tayo tumatanda. Ang itsura nagbabago. Ang importante po kasi yung buti ng kalooban ng bawat isa. Alam niyo po ba na dati maraming nagtanong sa akin. Lalo na nung dalaga pa ako. Tapos malalaman nila kung sino mga naging boyfriend ko. Parang sinasabi nila, ano mo nagustuhan yan? Ibig sabihin ho, pangit mo yung boyfriend ko. Hindi po ako tumitingin sa itsura. Ang tinitignan ko po yung kabutihan ng kalooban. Kung mabait ba siya o mabunting tao ba siya. Wala po akong pakialam sa itsura. Hindi po importante ang itsura kasi kumbaga, sige, asawa mo, gwapo o macho or tapos mambababae, bubugbugin ka. Yun ba ang importante? Siyempre hindi, di ba? So, hindi po itsura ang labanan. Yung pong kabutihan sa puso ang dapat nating tinitignan. Kasi po ang itsura, it fades away, kumbaga. Tapos yun nga, I gained weight nung totaling hindi na ako pumasok sa trabaho. Kasi wala akong ginagawa eh. Hindi na rin ako lumalabas ng bahay. Kasi nga nagkaroon ako ng depression. Ang ginagawa ko nun, kumain, matulog. Sinong hindi tataba? Hindi ako nakakapag-exercise. Kaya little by little, nag-gain ako ng weight. Tapos ngayon, gusto ko nang mag-lose na, magpapayat. Ang hirap. Lalo na pagka itong asawa ko kasi kung minsan yung alam niyang gusto mong mag-diet, magpapayat. Saka siya pakain ng ano. Bibilan ka ng ano pagkain. Tapos siyempre matatempt ka naman, gusto ko yan kainin. Ayun. So, wala. Wala ang pag-asa. Ayun. So, doon ako nag-umpisang mag-gain weight. Pero sa totoo lang po, wala pa po akong 200 pounds. Kawawa, hindi naman po siguro ako balyena. Alam niyo po ba sa television or sa screen, kumbaga ganyan, kung sa cellphone man, sa television man, sa sinehan man, nagtrabaho po ako sa TV, kaya alam ko po ito nag-gain po tayo ng 10 pounds sa itsura sa TV. So siguro kung ang tingin nyo sa akin nasa 300 pounds po ako. Hindi po totoo yun. Alam niyo ba pagka yun nga, may artista tayo, kunwari tinitignan sa di ba? Taba-taba niya. Tapos biglang makikita mo sa personal, magugulat ka, ay, hindi pala siya mataba. Sexy pala siya, yung mga ganun. Ganun po. Nag-gain po tayo ng 10 pounds sa TV, sa screen. Kaya, yung nakikita natin parang ang taba-taba sa hindi naman po ganun kataba. Medyo lang. Ayun, so sa tingin ko yun lang po muna. Shoutout po sa lahat ng laging sumusuporta sa amin at naniniwala sa amin. At yun nga, mga tumutulong sa mga tropa ng Lean Farm. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo lagi ng Panginoon, tayong lahat. Sana po pare-pareho po tayong biyayaan ng Diyos ng
ng good health and good future. Ayan, better future to all of us. Ayun po. So, hanggang sa muli. Ito po, si Bilin Bautista, anyong katropa sa Lin Farm. Sana po, lagi niyo pong kaming susuportahan. Ako, Bilin Bautista, si Miguelito, Meltong Vlog, si Nariel Quintero, at si Manchaga. Ganun na rin po si Makmak at si Carlo. Tawa nga ako ng tawa kay Makmak. Siya talaga ang komedyante ng tropa na ang kulit. Di ba? Sabi ko nga sa kanila basta wala lang magpipikunan, okay lang na, sige magkulitan kaya magkulitan. Basta walang mapipikon, walang mag-aaway-away. Yan. So, yan. Basta tulungan sila, kaya maging masaya sila. Ayun, yun ang goal. Kumbaga, tapos yun nga, kumita sila. Kumita kami. Ay, no. Ayun. Diba? Ito kasi hobby, may mga bansag siya Ayun nga, si komedyante, si Makmak. Tapos si Nariel ang MVP. Alam niyo ba kung bakit MVP si Nariel? Kasi siya pong pinakamabilis kumilos sa kanilang lahat. Kaya tawag ni Habi siya yung MVP. Ngayon, so, yan po. Naragdagan na namin sinabi ko. Hanggang sa muli, God bless po. At, bye-bye.